Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. So, binawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, this is episode number 59. Ang pag-uusapan po natin po dito bakit araw-araw ay palagi na lamang mayroong mga news about illegal drugs, corruption, scam, mga robbery, carnapping, holdapan, at yung pagbebenta po ng sarili o yung pagbubugaw ng mga anak, mga kababayan, at marami pang iba. So, itong episode na ito ay bibigyan ko po silang title na bakit araw-araw ay maraming crimes na nagaganap sa atin, mga kababayan. So, mga kababayan, alam nyo naman na ang news media o mga radio, mga TV o Facebook, mga social media ay napakalaking bagay po sa atin na ito ay nagbibigay po ng mga balita tungkol sa mga nagaganap po sa araw-araw. Either mga magaganda, mga good news, at yung iba naman ay hindi rin maganda. Actually, ang tunay pong meaning po ng balita ay future po yun. Future, kumbaga balita. So, future po yun. Hindi yung ang balita yung mga nakaraan, hindi na po balita yun. History na po yun, mga kababayan. So, tandaan nyo po, pag sinabing balita ay future po yun. At ang nakasanayan po tayo na ang balita, yung mga nagaganap ng mga nakaraan. So, istorya na lamang po yun, mga kababayan. So nakakatulong po ang media, ang social media, mga Facebook, mga YouTube, mga radio, mga TV sa paghahatid po ng mga istorya o mga balitang mangyayari para sa atin. Para tayo po ay nagkakaroon po ng knowledge, wisdom, at nagiging maingat po tayo. Ngayon, ang problema po mga kababayan, bakit araw-araw, gabi-gabi, hating gabi, kasi nga po may radyo ako. Minsan nakikinig po ako ng balita sa radyo kahit hating gabi. Kaya minsan din po ay napupuyat din po ako. So, ang laman po lagi po ng mga balita ay istorya na kung saan ay yung mga nangyaring mga kaganapan na tungkol sa crime, may mga patayan, holdapan, corruption, mga illegal gambling, mga nawawala ng mga tao, mga scam, mga nawawalan po ng pera sa GCash, nawawalan ng pera po sa kanilang mga bank account, robbery, mga nakawan, at killing, rape, mga human violation. So, sa ganang akin po mga kababayan, ay almost 52 major crimes po yan. Yung mga tinutukoy ko po. So, hindi ko na po iisa-isahin. More than 52 po lahat yan, mga kababayan. So, sa ganang akin po, hanggang kailan tayo magkakaroon ng balita na ibig sabihin ng balita ng good news na let's say gumaganda ang bansa, ang ating benefits po ay naibibigay po ng gobyerno, maganda, mga health program, mga benefits, at mga free education, at kung ano-ano pa mga kababayan. So, ang nangyayari po mga kababayan, hindi po maibigay po lahat yan. Gawa nga ng ang nagiging priority po yung mga ibang mga bagay. Kaya ang nangyayari po, kasi mahirap na bansa po tayo, tapos sasabayan pa po ng pagnanakaw po ng pera sa kaban ng bansa.
Kaya nangyayari po, yung mga ibang programa na para po sa kaunlaran po ng ating bansa at benepisyo po ng ating mamayan ay nauudlot. Katulad po ng mga pagtaas po ng bilihin. Saan po kayo nakakita ng hindi po makontrol ang mga pagtaas po ng bilihin? Sa tulad kanina, bumili lamang ako ng gulay, sitaw, kalabasa. Yun po ay inabot na po ng 50 peso. Tapos yung ginataan po, yung gata ay inabot po ng 45 peso. So, ano na po ang mga naging pangako ng ating mga politiko na ibababa raw ang presyo ng bilihin? May narinig po akong ganyang senatorial At ibababa nga raw ang presyo ng mga bilihin. Malabo po yun. Ngayon, at sa ganang akin po, ang nangyayari po kasi is hindi po kasi mabantayan ng gusto yung ating pondo po ng bansa. Hindi po mabantayan ng kung saan po napupunta ang mga perang yan, yung mga budget po, mga kababayan. Kaya nangyayari po, yung iba, yung 50%, ay napupunta po sa corruption, mga kababayan. Na nakita nyo naman na yan ang big news ngayon. At hanggang sa susunod pang mga linggo, buwan o taon, yan pa rin po magiging laman ng mga balita, mga kababayan. Yung corruption na hindi masolusyonan kung paano po mawawakasan, matutulugan. Yan napakasimpleng problema po ng corruption, mga kababayan. Kaya ganun pa rin pa, kababayan. Kasi nga po, ang dahilan po kasi, ang mga batas po kasi natin ay pawang nagsasalita lamang, nangungusap. So bulag po siya. Hindi niya po nakikita ang mga lumalabag sa mga batas. Kaya nga tayo, naka-discover po tayo ng laser gaussian fortress para makakita po ang mga batas. Yung nga po tinutukoy kong laser gaussian fortress na once na-implement po ng wisdom president, yan po ay ang mga batas po natin ay makakakita na po in actual, in real time sa buong population at landmass ng bansa. So ano ibig sabihin po noon? Kapag ang laser gaussian fortress po ay naisakatuparan, halimbawa po, meron po kayong bentahan ng illegal drugs sa kagubatan. Wala naman nakakita po doon. Makikita po ng gobyerno yun. Kaya kaagad, pag uwi niyo po sa bahay, nakabang na po ang law enforcement agency po sa inyo at kayo ay huhulihin na. So, garin din po yung mga scam, yung mga nawawalang pera po. Yan po ay kaya-kaya wakasan po ng laser gaussian fortress kasi po pera po ang pinag-uusapan dyan. Nagtataka nga ako, hindi po ako bankero o accounting o finance. Wala po akong background sa mga ganyan. Pero bakit ang bangko, ang dami pong mga programmer, mga scientist, mga information na technology, mga software engineer, bakit hindi po masawata po yung mga nawawalan po ng pera sa mga bank account, mga kababayan? Na simpleng wawakasan po ng laser gaussian fortress. So, ang bottom line pa rin po mga kababayan, yung tinatawag ng Biblia o sinasabi ng Biblia na for the root of all evil thing is love of money, mga kababayan. So, dyan po nakadesign ang laser gaussian fortress na everything is documented po sa buong population at landmass ng bansa. Kaya nga po, nakakalungkot, it's sad to say na crimes and corruption will never end and will continue forever habang ang mga batas po ay pawang nagsasalita lamang at nangungusap. Kaya minsan meron po nagbibiro na ang mga batas daw ay walang pangil. Ano yon? Inihantulad sa mga hayop. Wala raw pangil. Tapos ang batas daw ay bulag. Ano yon? Inihantulad sa tao. Hindi siya nakakita. Mahina daw ang batas. So, parang tao rin. Mahina na ang katawan.
yun po yung mga parabola na sinasabi po ng mga tao. Pero sa ganang akin po, ang mga batas po natin ay pawang mga bulag at hindi po siya nagsasalita lamang po siya pero hindi po siya nakakakita. Kaya nga nangyayari, malalakas ang loob ng mga lumalabag sa mga batas. Kaya ang nangyayari po, nakaw dito, nakaw doon. Gawa ng mga hidden agenda, dito, doon. Patitulog dito, patitulog doon. Benta ng lupa dito, benta doon ng mga illegal. Para lamang po kumita ng pera po. Yun po ang bottom line, mga kababayan. Pera po ang pinag-uusapan, mga kababayan. Na kayang-kayang wakasan po ng laser sa fortress. Kaya kung mangyayari po yan at na-implement po ng wisdom president, wala na pong mga ngahas, mga kababayan, mapa-private o ma-public na gumawa pa ng mga illegal na transaction o legal business, mga hindi nagbabayad ng buwis, under tax payment, mga nag-i-scam, mga nagnanakaw ng pera sa inyong mga wallet, digital wallet, at sa inyong mga bank account, mga kababayan. So, mga kababayan, para mawala na po yung mga crimes and corruption na tinutukoy ko, mga kababayan. We need laser course of fortress at ma-implement po yan upang ang bansa po ay mag-forward na, umunlad at maibigay na po mga benepisyo ng mga mamamayan, mga kababayan. So hanggang dito na lamang po, mga kababayan, at ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos. At sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan, maraming salamat.